posibleng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR at pagbabago ng panahon sa mga susunod na araw. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Para sa real-time updates ng ating panahon, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, narito na ang ating update sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, isang maagang tropical update at kasalukuyang lagay ng panahon dito sa ating bansa. May binabantayan na tayong posibleng developments sa Pacific, habang patuloy naman ang matinding init sa bansa. Mga kababayan, narito na ang mahalagang development. Sa loob ng 12 hanggang 15 araw, may mga indikasyon mula sa Global Forecast System o GFS, European Central Mid-Range Weather Forecast o ECMWF at AI Weather Guidance na maaring magkaroon ng isang tropical system sa silangan ng ating bansa na manggagaling sa Philippine Sea. Isang paalala, sa ngayon, hindi ito inaasahang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Karamihan sa track ay panorte, palayo sa bansa at mababa pa ang confidence at hindi pa tiyak. Ito ay heads up pa lamang at hindi pa ito forecast. Kahit hindi direct ng tatama, maaring maramdaman ang epekto ng maaring susunod na bagyo. Dahil magkakaroon ito ng mas makapal na ulap, mas mataas na tsansa ng ulan, mas mahangin na kondisyon dahil sa moisture enhancement ng easterlies. Sa kasalukuyang sitwasyon dito sa ating bansa, ang init ang pangunahing nararamdaman sa ngayon. Patuloy na nangingibabaw ang easterlies sa bansa na nagdadala ng malawakang maayos na panahon, mataas na temperatura at isolated afternoon thunderstorm. Mga kababayan, ito ang dapat nating tandaan kahit walang bagyo, mataas ang heat index. Posible ang biglaang thunderstorm sa hapon. Ang mga pag-ulan ay hindi malawak, hindi tuloy-tuloy. Kadalasang dulot ito ng init ng localized thunderstorm. Ang bottom line mga kababayan, init ang ating kalaban sa ngayon. Posibleng umabot sa delikadong heat index level. Maaring magdulot ng heat exhaustion at heat stroke. Kaya naman sa ating mga kababayan, paalala ito na uminom ng maraming tubig, gumamit ng payong o sombrero bilang panangga ng init, iwasan ang 10 a.m. to 4 p.m. na matinding pagbababad sa init, at magpahinga kung kinakailangan at mag-ingat sa biglaang thunderstorm. At dumako tayo sa lagay ng panahon ngayong araw. Easterlies ang patuloy na nakakaapekto sa buong bansa. Sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao, nagdadala ito ng mainit at malumigmig na hangin na may ulap at localized thunderstorm. Sa Ilocos Region, Car at Cagayan Valley, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Posibleng makaranas ng flash flood, landslide kapag malakas ang pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Mainit sa umaga, ulan naman sa bandang hapon o gabi. Mga kababayan, narito ang mahalagang insight. Tumataas ang temperatura na maabot sa 33.7 degrees Celsius at bumababa ang humidity hanggang 38% sa bandang hapon. Ano ibig sabihin nito? Mas mainit ang pakiramdam sa tanghali, mas mabilis uminit ang lupa, mas nagiging aktibo ang thunderstorm formation. Kaya kahit hindi sobrang taas ang humidity, posible pa rin ang biglaang malakas na pag-ulan. Sa lagay ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, light to moderate winds na may alon mula 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate winds na may alon mula 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Generally safe para sa mga mangingisda, ngunit mag-ingat sa thunderstorm. Para sa temperatura na itala, minimum temperature 22.7 degrees Celsius at maximum temperature naman 33.7 degrees Celsius. Mataas ang init, mas tuyo sa hapon, mas mainit ang pakiramdam at may sapat na moisture para sa thunderstorm. Para sa ating astronomical info, ang araw ay sumikat kaninang alas 5:51 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:08 ng hapon. Mga kababayan, kapag mainit ang panahon, umiinit ang lupa, umaakyat ang hangin at nabubuo ang ulap at nagkakaroon ito ng thunderstorm. Kaya maaraw sa umaga pero bigla ang uulan naman sa bandang hapon. Kaya lagi natin tandaan, hindi porket maaraw ay safe na tayo. Kahit walang bagyo, may panganib pa rin. Ang dalawang dapat bantayan ay matinding init at biglaang thunderstorm. At para sa buod ng ating balita, easterlies ang dominanteng sistema sa ngayon, mainit sa umaga at uulan naman sa bandang hapon. Walang bagyo, ngunit may pagbabago sa panahon at posibleng ang flash flood at landslide at generally calm ang karagatan. Sa pagbabago ng panahon sa mga susunod na araw, may low confidence tropical development na mangyayari bandang Philippine Sea. Pero posibleng hindi ito pumasok sa ating Philippine
Philippine Area of Responsibility. Ngunit maaaring magdala ng maraming ulan sa hinaharap. Sa ngayon, init at isolated thunderstorm ang dominante nararanasan sa buong bansa. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Nahum chapter 1 verse 7. The Lord is good. He protects those who trust Him in times of trouble. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon, tandaan natin na ang Diyos ang ating kanlungan. Siya ang ating sandigan sa anumang unos ng buhay. Patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon sapagkat Siya lamang ang may kapangyarihang gumawa ng kaligtasan sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Purihin ang Diyos, dakila ka, Panginoong Hesus. At yan ang ating update sa lagay ng panahon dito sa ating bansa. Ito ang PNN, Panahon News Network. Laging maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Para sa susunod na ulat, please like, share, and subscribe na kayo para lagi kayong updated dito sa lagay ng panahon. At yan po ang ating balitang panahon. Hanggang sa muling ulat panahon.